Ano to? Halatang hindi sila taga rito sa bansang ito. Ang bata naman nila para maging spy. Pero malakas sila. Mga assassin kaya sila? Nandito kaya sila para huntingin ang hari? Kung ganun, hindi ko sila pwedeng pabayaan. Pero syempre, ayaw ko rin naman pagtulungan nila ako. Lalo na yung nasa kaliwa na kulay pilak ang buhok. Ayaw kong kalabanin siya. Sa paglalakad pa lang, halatang malakas siya eh. Parang may potential siya maging leader ng hukbo namin. Sabi ko na hindi pangkaraniwan ng batang to. Siya na yata ang unang nakaramdam ng presensya ko kahit ganap ang pagtago ko. Uy! Kung sinuswerte ka nga naman. Sigurado ba kayong walang magiging problema? Talaga bang magagawa niyong ilipat kami ng pamilya ko sa ibang bansa ng ligtas? Wala kayong dapat na ipag-alala. Nakakuha na kami ng opisyal na permit mula sa kinauukulan at naihanda na rin namin lahat ng kailangan dokumento. Ang kailangan nyo na lang gawin, pirmahan ang mga papeles at okay na ang lahat. Pero siguro naman nagkakaintindihan tayo na kapalit lamang to ng pagsisiwalat nyo sa amin ng lahat ng nalalaman yung impormasyong militar ng bansa. At tandaan nyo nakasaad din sa kasunduan na kapag hindi kayo tumupad sa usapang to matapos yung pumirma, siguradong pare-pareho tayong malalagay sa alanganing sitwasyon. Wala kayong magiging problema sa akin. Sasabihin ko sa inyo lahat. Ilalantad ko lahat ng katiwaliang kinasasangkutan ng Diegong yon. Mabuti naman kung ganon. Kasi pare-pareho lang naman nakasalalay dito ang buhay natin. Kinasangkutan ng Diegong yan? Kung magsalita ka, akala mo malinis ka. Yang alak at yung tanawin na tinatamasa mo ngayon, dahil lang yan sa pagsunod sa Diegong yon, hindi ba? Mga katiwali ang kinasangkutan namin, yun ang dapat mong sabihin. Oh? Oo, hindi ko nakalimutan. Trabaho lang to, walang personalan. O paano, Mr. Marcos? Basta magpatuloy lang kayo sa buhay niyo tulad ng dati sa loob ng 2 linggo. At bago niyo mamalayan, nasa beach na kayo ng pamilya mo, nagre-relax at nagpapakasaya. Hindi ko matatanggap to. Gusto nilang maupo na lang tayo dito at magtago habang binabawian ng buhay lahat ng tao sa bayang ito. Inaantok ka ba? Gusto mong ihele kita habang maraming namamatay, ha? Uminahon ka nga, huwag kang maingay. 5 milyong inosenteng tao ang bibitagin nila sa loob ng 10 araw. 500,000 kada araw, naisip mo ba yon? At 1% lang nila maaaring matirang buhay. Alam ko. Alam mo ang ibig sabihin nun? 4,950,000 na katao ang mamamatay. Kung naisip mo yon, paano mo nagagawang kumalma? Dahil kung magpapadalos-dalos tayo, baka hindi na milyon, kundi bilyon-bilyong tao ang mamamatay. Kapag nabigo tayo sa misyon, lahat ng tao mamamatay. Kapag hindi natin nagawang ilayo ang 3 mahalagang gwardya, walang kapag-apag-asa si chairman na matalo ang hari. Doon ang kasalalay ang tagumpay natin. Kaya napakahalagang hindi nila madiskubre ang plano natin hanggat hindi pa tama ang oras. Kapag hinayaan natin mangyari yun, sigurado mas lalo pa nilang hihigpitan ang pagbabantay sa hari. Kailangan magtiis. Sinasabi mo bang kailangan magsakripisyo ng 5 milyon para maligtas ang sangkatauhan? Ganun na nga. Kung gagaan ang loob mo kapag ibinuntun mo sa akin ang galit, gawin mo. Pero kung tutuusin, wala akong karapatang magreklamo kung wala ka namang maisip na mas magandang solusyon sa problema. Oo na! Ginagawa natin kung ano ang makakaya natin. Huwag mo isipin wala tayong ginagawa. Nakataya din ang buhay natin dito. Oo na. Okay lang kaya si Kilua? Parang kakaiba ang kinikilos niya. Siguro dapat nagpumilit akong sumama sa kanya. Kung susundan ko naman siya, tsak na magagalit yun ng gusto sa akin.
mahusay ka rin at naiwasan mo yon. Tingnan natin kung may iwasan mo to. Hehe. Malakas sa malakas kung katawan at tulad ng ahas na gagamit nyo to para makatalo sa mga puro lasing bilis ng gitla. Imposibleng masundan mo ako sa ganitong katilim na gabi. Patay ka sa akin!